Isipin mo ang isang mundo kung saan nagbabayad ka gamit ang paminta imbes na ginto, kung saan ang buong mga imperyo ay nabubuo dahil lamang sa isang butil ng nutmeg. Humaharap ang mga manlalakbay sa bagyo at pirata sa di kilalang karagatan para lang sa ilang kargamento ng kanela. Ang mundong iyon ay atin ilang siglo na ang lumipas. Ang mga isla ng Osepis ay matagal ng alamat tulad ng Arrakis. Sila rin ang naging inspirasyon ni Frank Herbert sa geopolitics ng nobelang Dune. Ang pagsusumikap na makipag-ugnayan sa mga islang ito ay nagtulak sa kasaysayan ng sangkatauhan. Patunay ito na puno ng neuron ang tiyan natin at minsan sila ang kumokontrol. Ang maliliit na butil, balat at ugat na ito ang nag-ukit ng kasaysayan ng kalakalan, nagpondo ng malalaking ekspedisyon, nagsimula ng mga digmaan at humubog sa pandaigdigang heopolitika. Mula noon, mula sa mga karabanang dumaraan sa ruta ng seda hanggang sa mga barkong Espanyol na may dalang sili mula bagong mundo, bawat pampalasa ay sumasalamin sa kasaysayan ng pananakop, pagtuklas at palitang kultural. Ngayon, tuwing naglalagay tayo ng itim na paminta sa pagkain, hinahawakan natin ang tinatawag ng mga Romano na itim na ginto. Sa pagdagdag ng kanila sa pagkain, hawak natin ang balat na naging dahilan para libutin ng mga Portuges ang Afrika. Pero ang kasaysayan ng pampalasa ay kwento rin ng revolusyon sa panlasa. Kung ang silangan ang nagbigay ng paminta, kanela, nutmeg at clove, ang Amerika naman ang nagbago ng pananaw natin, pati sa kung ano ang maanghang para sa atin. Ang sili na natuklasan ni Cristopero Colombo noong 1492 ay lubos na nakaapekto sa ating panlasa at nagbago sa kahulugan ng pampalasa. Ngayon, kapag sinabing maanghang ang putahe, hindi na natin naiisip ang matatamis na pampalasa mula silangan, kundi ang malamig na apoy na nagpapapawis o nagpapaiyak sa sarap. Sa madaling salita, sigurado akong naintindihan nyo na ngayon sabay-sabay tayong maglalakbay sa landas ng mga pampalasa para tuklasin kung paano nilisan ng mga munting kayamanang ito mula sa halaman ang kanilang pinagmulan upang sakupin ang buong mundo. Binago rin nila ang heograpiyang pang-ekonomiya, nakasanayang pagkain at bokabularyo ng sangkatauhan. Mula Malacca hanggang pamilihan ng Istanbul at kusina ng Beijing, tara't tuklasin natin ang bakas ng mga nagpalit sa lasa ng mundo. Ano nga ba ang tinutukoy natin? Kapag pinag-uusapan natin ang mga pampalasa, masasabi nating ito ay mga pagkain na hindi nagpapabusog, ngunit nagpapasarap sa lahat ng iba pa. Taliwas sa akala natin, ang mga historikal na pampalasa ay hindi nagpapangilo ng dila, kundi nagbibigay ng bango, init, tumutulong magpreserba at magpagaling. At bawat isa ay may kwento ng kakaibang paglalakbay mula pinagmulan hanggang hapag. Unahin muna natin ang pampalasang pinakalaganap at pinakamadalas ibenta mula pa noong sinaunang panahon, ang paminta. Maitim man, puti, berde, dilaw, pula o abo. Ito ay bunga ng iisang uri ng halaman, ang Piper nigrum. Katulad ng mga paminta, ang pagkakaiba ng kulay ng paminta ay nagmumula sa antas ng pagkahinog kung kailan ito pinitas. May mga pinsan din ito gaya ng mahabang paminta o paminta ng Java mula sa pamilya ng Piper, pero magkaibang uri. May ibang nagtangkang gamitin ang pangalan, gaya ng paminta ng Sichuan, Jamaica, Selim o Guinea, na nagmula rin sa ibang pamilya ng mga halaman at may kakaibang lasa, ngunit pareho ang pangalan. Tinatawag na paminta para tumaas ang benta. Ang totoong paminta ay nagmumula sa isang baging na orihinal sa mga bundok ng subtropical na Kerala, India. Nabanggit na ito sa mga tekstong Sanskrit 1,000 taon bago tayo. Matagal nang itinatanim at kinakain ang halaman doon bago pa iyon. Patunay dito, ang pinakamatandang arkeo-botanikong bakas ng paminta ay mula sa mami ni Ramses II na inembalsamo noong 1224 bago kay Kristo. May paminta sa mga butas ng ilong at tiyan. Alam na ng mga Ehipsyo na ang paminta ay nakakapagpreserba at ang pampalasang ito ay umiikot na noon sa mga rutang pangkalakalan kahit noon pa ang mga sinaunang panahon. Noong panahong iyon, wala pang halamang paminta ang nakalabas sa lugar kung saan ito ipinanganak at ito ang isa sa mga kakaibang katangian ng mga halamang ito. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga ito ay dahil nakatali sila sa isang teritoryo na kadalasan ay napakaliit lang. Di tulad ng ibang halamang nakakain, matagal silang nakarating sa ibang kontinente.
Noong ika-5 siglo before Common Era, ginamit ang paminta bilang gamot sa sinaunang Gresya, lalo na sa mga problemang ginekolohikal dahil sa antibakteryal nitong epekto. Noong panahong iyon, dumadaan ito sa mortal na kaaway ng mga Griego, ang mga Persyano. Ipinapakita na kapag seryoso ang usapan, nagkakasundo pa rin ang lahat. Noong sinaunang panahon, mahalaga at mamahalin ang paminta. Halimbawa, nagreklamo si Pliny ang Matanda noong 77 AD sa taas ng presyo nito. Sabi niya, mga butil na di nakakabusog at puro pait lang. Noong ika-2 siglo, labis na nahumaling ang mga Romano sa pamintang inaangkat nila mula India sa pamamagitan ng sinakop nilang Ehipto. Ang mga barkong nagkakalakalan doon ay kayang magsakay ng hanggang 500 at 60 toneladang paminta bawat biyahe. Tuwing tag-init, umiihip ang hanging monsoon papuntang timog silangan, kaya nakakabiyahe ang mga barko mula Ehipto patungong India sa 70 araw. Tuwing taglamig, ang mga hanging monsoon ay umiihip pa hilagang kanluran, kaya dahan-dahang na ibabalik ang mga barko pauwi sa mga daungan ng Dagat Pula. Ang paminta ay sinasakay sa dromedaryo papuntang Ilog Nile, saka dinadala sa Alexandria. Mula roon, umaabot ito sa buong Mediterranean. Mula sa pag-ani hanggang sa hapagkainan, kadalasan ay 2 taon ang lumilipas sa India. Noon, tinawag ng mga kanluranin na minamahal ang paminta at nagsimula na itong gamitin sa pagluluto, hindi lang bilang gamot. Dahil sa pag-unlad ng kalakalan, naging karaniwan ang paminta noong Imperyong Romano at ginamit ito bilang pampreserba at pampalasa, kapalit o kasama ng asin. Pagsapit ng ika-3 at ika-4 na siglo, humina ang imperyo, kaya bumaba ang pag-aangkat at tumaas ang presyo. Muling naging produktong marangya ang paminta, ngunit kahit na ito ang pinakakilala at pinakakonsumo sa mga pampalasa, may iba pang mga pampalasa na mas kakaunti ang umiikot noon, na hinahanap din ng husto. Gaya ng kanila at paminta, ginagamit ng mga embalsamador na Ehipsyo ang mga ito at inaangkat mula sa silangan dahil sa tunay o sinasabing benepisyong medikal. Iba't ibang pampalasa ang tinatawag na kanela, ngunit ang pinakasikat ay mula China at galing sa punong Cinnamomum cassia. Bagaman kilalang-kilala at hinahangaan sa China, India at sa mundong Arabe, noong sinaunang panahon at gitnang panahon, ang uri ng kanela na kinahuhumalingan ng mga korte sa Europa noong sinaunang panahon ay yaong tumutubo lamang noon sa isla ng Ceylon. Galing ito sa manipis na panloob na balat ng kahoy ng Cinnamomum verum. Oo, kapag kumakain tayo ng kanela, nilulunok natin ang kahoy na ito, isa sa iilang balat ng puno na kinakain ng tao. Kilala ring pampalasa nito ang nutmeg at mahalagang kasama ang maki. Ang dalawang kayamanang ito ay mula sa iisang puno, Mystica fragrant, na tumutubo lang sa maliliit na isla ng Banda sa arkipelagong Moluccas. Ang nutmeg ay ang mismong buto, samantalang ang maki na tinatawag ding bulaklak ng nutmeg ay ang magandang pulang balot na nakapaligid dito. Noong gitnang panahon sa Londres, ilang nutmeg lang ay kaya nang ipambili ng bahay dahil sa sobrang pambihira nito. Ang yamang ito sa ilang maliliit na isla ang nagdulot ng isa sa mga di kilalang pagpatay ng lahi sa kasaysayan ng kolonyalismo. Noong 1600 at 21 pinatay ng mga Olandes ang buong populasyon ng mga isla ng Banda para makuha ang ganap na kontrol sa mga mahalagang pampalasa. Ang clove ay maliliit na tuyong usbong ng bulaklak mula sa Syzygium aromaticum. Lahat ay nasa pangalan na tumutubo lamang din sa kapuluan ng Moluccas, sa mga kilalang isla ng pampalasa na Ternate at Tidore. Ang pinakamatandang tala ng paggamit ng clove ay mula pa noong Dinastiyang Qin, noong ika-2 siglo bago ang ating panahon, kung saan nginunguya ito ng mga maharlika para magkaroon ng mabangong hininga. Sa Europa, si Emperador Romanong Constantine ang nagtatag ng Constantinople noong ika-4 na siglo at inihandog ito sa mga papa noon. Isa itong marangyang produkto. Sa timog, sa mga bundok ng Kerala kung saan tumutubo ang paminta, doon din tumutubo ang kardamono. Ang maliliit na kapsula ng Elataria cardamomum na may mabangong itim na butil ay dating isa sa pinakaginagamit na pampalasa sa lutuing Romano, bago ito unti-unting nakalimutan sa Europa noong gitnang panahon.
Huwag magkamali, noong sinaunang at gitnang panahon, hindi ang sarap ng pagkain ang sentro ng kanilang pagkahumaling. Hinahanap ang mga pampalasa dahil sa kanilang katangiang medikal. At dahil ang pangunahing lunas bago pa man dumating ang mga gamot ay pagkain, ang maanghang na lutuin ay naging parang gamot ng mayayaman. Noong ika-12 siglo itinuring ni Hildegard de Bingen ang rhizome ng Alpinia galanga na kamag-anak ng luya bilang mahalaga sa medisina noong gitnang panahon. Isang pangkalahatang gamot na inirereseta para sa lahat ng sakit at sa mga dakilang Panginoong kinonsulta niya. Hanggang ngayon, patuloy na pinag-aaralan ng industriya ng parmasyutika ang rhizome ng Curcuma longa, kamag-anak ng luya at pinagmulan ng curcumin, para makalikha ng bagong gamot laban sa kanser. Pero huwag ninyong bigyang kahulugan ang hindi ko sinabi. Ang pagdagdag ng curcumin sa pagkain ay hindi sapat para mapalitan ang chemotherapy ng may sakit sa kanser. Tulad ng ibang halaman, taglay ng mga botanikal na kayamanang ito ang aktibong sangkap na basehan ng maraming gamot, isang mahalagang dahilan ng kanilang atraksyon. Hindi tayo handang gumastos ng parehong halaga para sa katakawan gaya ng sa pagnanais mabuhay. Mahalaga ring tandaan, lahat ng pampalasang nabanggit ay may natatanging katangiang nagpapaliwanag ng kanilang tagumpay. Nagmula ang mga ito sa mga lugar na madalas ay napakaliit lang, gaya ng maliliit na isla o mga partikular na lambak sa kabundukan, at napakahusay din ng kanilang kakayahang mapanatili ang kalidad. Dahil dito, kaya nilang maglakbay ng taon nang di nasisira. Kaya naman ang mga kumukonsumo nito, na minsan ay libu-libong kilometro ang layo mula sa pinagmulan, ay nahihirapang matukoy kung saan talaga ito nagmula, at napapalibutan pa ito ng mga kamanghamanghang alamat. Halimbawa, kunin natin ang kanela. Para maprotektahan ang monopolyo nila, mahilig ikwento ng mga mangangalakal na Ehipsyo sa sinumang makikinig na ang mga taniman ay pinaglalaruan ng mga maalamat at mapanganib na dambuhalang ibon na ginagamit ang mga tangkay nito para gawing pugad sa tuktok ng mga bangin na hindi kayang akyatin. Ang panlilinlang sa kanila ay umabot ng maraming siglo bago natuklasan ng mga Portuges ang tunay nitong mga puno. Ang katotohanan na ang produksyon ng mga pampalasa na ito ay sa simula ay napakalokal lamang. Ibig sabihin, kapag hawak mo ang mga rehiyong ito, kontrolado mo ang daloy at presyo ng lahat ng dumadaan. Ang tawag dyan ay monopolyo, at isa itong napakahalagang yaman. Malaking oportunidad na makalikha ng monopolyo ang nagtulak sa mga Kastila at Portuges na maglakbay sa mundo para makontrol ang mga lugar ng paggawa ng pampalasa. Sa gallery ng mga personalidad, espesyal na bisita ang luya na dapat bigyan ng natatanging pwesto. Dahil hindi ito direktang responsable sa isa sa pinakakapansin-pansing pakikipagsapalaran sa dagat sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang ugat na may bukol na ito ay mula Timog Silangang Asya at kasama sa paglalakbay ng mga pinakadakilang mandaragat, ang mga Austronesyano, matagal bago pa man mangarap ang mga Europeo na libutin ang Aprika at maglakbay sa malalawak na dagat patungong Amerika. Ang mga taong dagat na ito ay nakapagsagawa na ng isang ekspansyong pandagat na hanggang ngayon ay nagpapamangha sa ating imahinasyon. Noong 3,000 before Common Era, ginamit ng mga Austronesyano mula Taiwan ang kanilang bangkang may balanse para maglakbay sa mga isla ng Pasipiko. Dala-dala nila ang kanilang mga halamang pagkain tulad ng gabi, yam, saging, niyog at syempre, luya. Ipinakilala nila ito sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia at Polynesia. Bago pa sila nagtanim hanggang sa isla ng Madagascar na kanilang sinakop bandang ika-5 siglo ng ating panahon. Mas malayo pa sa silangan, maaaring narating na ng mga mandaragat na ito ang baybayin ng Amerika bago dumating ang mga Europeo. Katulad ng patunay ng matagal ng presensya ng kamote sa Polynesia na orihinal na mula lang sa Amerika. Balikan natin ang luya. Noong gitnang panahon, natuklasan ito ng mga Europeo bilang pinatamis na rhizome na dumarating kasama ng iba pang pampalasa mula sa Indias. Hindi nila alam na ang ugat na ito ay umikot na sa mundo sa mga kargamento. May ibang mandaragat na kasing tapang o mas matapang pa sa kanila. Upang maintindihan kung bakit sumama ang mga Europeo sa Austronesian sa mga bayang pandagat, dadalhin ko kayo sa pagtatapos ng gitnang panahon noong 1453. Noong taong iyon,
Nang gibain ng mga kanyon ni Mehmed Ikalawa, ikapitong sultan ng Imperyong Ottoman, ang pader ng Constantinople, nagsimulang gumuho ang isang buong mundo. Hindi lang Imperyong Byzantine ang pinabagsak ng Ottoman, kundi sinakal din nila ang Europa ng hindi direkta. Noon, ang Constantinople ang pintuan ng silangan at dinadaanan ng lahat ng kilalang pampalasa. Biglang naharap sa hadlang ang mga mangangalakal ng Venice at Genoa na yumayaman sa pagbebenta ng yaman mula Asya. Masyadong mataas ang buwis kapag hindi ito ipinagbawal sa kalakalan. Dahil sa kawalan ng akses ng Europa sa mga pampalasa, lumakas ang ambisyon nilang humanap ng ibang paraan makuha ito kapag isinara ng silangan ang kanilang pintuan. Ang Portugal, isang maliit na kaharian sa gilid ng rutang kalakalan sa Mediterranean at dulo ng kontinente, ang unang sumubok sa rebolusyong geographical na ito. Matalino ang mga Portuges. 30 taon bago bumagsak ang Constantinople, ginawa ni Henry ang bansa niya bilang laboratorio ng eksplorasyong pandagat. Obsessed siya sa paghahanap ng direktang ruta papuntang mga pampalasa ng India sa pag-ikot sa Africa, isang ideyang tila kabaliwan noon. Walang nakakaalam kung may hangganan ang Africa sa dagat sa timog o kung ano ang naghihintay sa mga manlalakbay sa mga di kilalang lugar na iyon. Sa loob ng dekada, unti-unting nilakbay ng mga karabelang Portuges ang baybayin ng Africa, dumaong sa bawat tuktok ng lupa at baybayin. Palagi nilang sinusubukang pumunta sa mas timog at bawat ekspedisyon ay itinutulak pa ang hangganan ng kanilang mundo. Noong 1488 sa wakas ay nalampasan ni Bartolome Diaz ang Cape of Good Hope at napatunayan niyang maaabot ang Indian Ocean. Kinailangan pang hintayin ang 1,478 bago nagawa ni Vasco da Gama ang direktang pag-uugnay mula Lisbon patungong Calicut sa baybayin ng Malabar, malapit mismo sa lugar kung saan tumutubo ang mga paminta. Pagdaong ng 3 barko ni Vasco da Gama sa India, matapos ang 10 buwang paglalayag, labis silang nabigla sa kultura roon. Natawa ang Zamori ng Calicut na sanay sa mayayamang Arabeng mga ngalakal na may ginto at seda sa simpleng mga alay. Ayon sa pinuno, mas magaganda pa ang dala ng mahihirap na mga ngalakal mula Mecca kaysa sa mga regalo ng Portuges tulad ng sombrero, palanggana ng tanso at kwintas na korales. Ang ekspedisyon ni Vasco da Gama ay hindi masyadong nagdala ng yaman mula sa unang paglalakbay na ito, ngunit siya ay pinarangalan pa rin ng kaluwalhatian at hinirang na admiral ng India sa kanyang pagbabalik. Magsisimula na ang digmaan para sa paminta sa pagbubukas ng bagong rutang pandagat. Matatapos na ang daan-daang taong monopolyo ng mga Arabong tagapamagitan at taga-Venice. Ang paminta na 80 dukats sa Alexandria ay 2.5 lang sa Calicut, kaya noong 1,500 at 4-6 na taon, matapos ang unang paglalakbay ni Vasco da Gama, halos wala nang pamintang mabili ang mga taga-Venice sa mga pantalan ng Ehipto. Naging bagong kabisera ng pampalasa sa Europa ang Lisbon at lalong bumilis at tumindi ang pagkuha ng kontrol. Pinamunuan ni Alfonso de Albuquerque ang pagsakop at paglimas sa Malacca gamit ang 19 na barko noong 1,511. Kabilang sa mga sundalo si Batang Magellan na noon ay unang naranasan ang totoong madugong labanan. Kontrolado na ng Portuges ang kipot na dinaraanan ng lahat ng pampalasa mula Molucas. At kasunod nito, magtatayo sila ng mga pinalakas na himpilan mula Goa hanggang Macau. At sa gayon ay lilikha ng unang imperyong pangkalakalan ng Europa sa Asya. Habang hawak ng Portuges ang mga rutang pandagat sa silangan, nagsimulang maglayag patungong kanluran ang mga Kastila para magbukas ng bagong ruta. Ayaw nilang ang Portuges lang ang magmonopolyo ng kalakalan. Hindi inaasahan, natuklasan nila ang bagong kontinente. Hindi pa rin nawala ang obsesyon ng mga Kastila sa mga tunay na pampalasa mula Asya. Sa pagkakatuklas ng Amerika noong 1,519 na paniwala ni Fernand de Magellan, si Charles Quint, na pondohan ang pinakamapangahas na ekspedisyon sa dagat sa kasaysayan. Abutin ang Molucas sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran sa isang rutang hindi pa kailanman tinahak ng sinuman. 5 barko at 237 lalaki ang umalis sa Sevilla. Layunin marating ang mga isla sa Pasipiko na pinagmumulan ng Muscada at Cloud Giraffe. Ngunit ang epiko ni Magellan ay magiging bangungot. Simula pa lang, ramdam na ang tensyon. 5 barko, 5 kapitan
at tripulanteng iba-iba ang wika maliban sa wika ng pagsunod. Hindi matanggap ng mga kapitan ng Espanya si Magellan bilang pinuno dahil isa siyang Portuges na itinuring nilang traidor. Nag-aklas malapit sa baybayin ng Patagonia. 3 kapitan ang binitay o sinaksak at ang iba'y napilitang sumunod. Maaaring magpatuloy ang ekspedisyon, ngunit nagsisimula pa lang ang mga problema. Isang buwang mahirap at delikadong paglalakbay na may makapal na ulap, batuhan at malalakas na hangin bago nila narating ang Pasipiko sa mapanganib na kipot na ipinangalan sa ekspedisyon. Sa gitna ng pagsubok, isang barko ang tumakas at palihim na bumalik sa Espanya. Nakatawid ang mga natitirang barko at pumasok sa Pasipiko, ang pinakamalawak na karagatan na hindi nila kilala kaya sila'y naligaw. 3 buwan at 20 araw na walang tigil, walang mapa at halos walang hangin. Sa barko, nabubulok ang tinapay, dumudumi ang tubig at napipilitan silang kainin ang daga, balat at pinakuluang layag. Pinupuksa ng eskorbuto ang mga tao, dumudugo ang gilagid, nalalaglag ang ngipin, nagkakasugat sa balat at unti-unting nababaliw. Dahil ang mangarap na lisanin ang kilalang mundo ay isang bagay, ngunit ang mapanatili ang katinoan ng isip sa isang hindi kilalang mundo ay ibang usapan. Sa 260 na lalaking umalis, 18 lang ang makakabalik. Si Magellan bumagsak sa Pilipinas at tinuhog ng lokal na tribo sa labanan na akala niya'y madali niyang mapapanalunan, gaya noong kabataan niya. Sa 5 barkong umalis mula Sevilla, isa lang ang natira. Ang Victoria ay sa wakas nakarating sa Molucas noong Nobyembre 1521 kung saan nag-uwi ito pabalik sa Espanya ng 26 na tonelada ng cloves at nutmeg. Ang pagbebenta ng pampalasa ay nakatulong mabayaran ang karamihan sa mga nagastos, pero hindi sapat para sa lahat ng utang sa sahod ng mga nakaligtas, lalo na sa maraming balo. Sa kabuuan, ang pinansyal na resulta ng pag-ikot sa mundo sa loob ng 1,124 na araw ay napakasama. Hindi mahalaga, sobrang mahal ng mga pampalasa at sapat na ang isang matagumpay na ekspedisyon para mabayaran lahat. Dapat maunawaan na ang malalaking ekspedisyong ito ay hindi lang tagumpay sa dagat, kundi binago rin ang pandaigdigang heograpiyang pang-ekonomiya. Sa ilang dekada, lilipat ang sentro ng kalakalan mula Mediterranean patungong Atlantiko. Bumabagsak ang kapangyarihan ng Venice na matagal nang namahala sa kalakalan ng pampalasa. Sumali ang mga Olandes sa laro at naging mga bagong sentro ng pandaigdigang kalakalan ang Anvers at Amsterdam. Binabago ng mga paglalakbay na ito ang kalikasan ng kalakalan dahil dumadaan ang mga pampalasa sa maraming tagapamagitan na nagpapataas ng presyo. Direkta nang nakikipagkalakalan ang mga Europeo sa mga Asyanong tagagawa. Bumagsak ng 80% ang presyo ng paminta sa Lisboa kumpara sa presyo sa Venecia sa Europa. Dati, ang mga pampalasa ay para lang sa mayayaman, ngunit ngayon mas marami na ang nakakabili. Kapalit nito ang malungkot na pagkaalipin ng mga gumagawa ng pampalasa. Ang mga Portuges sa Goa, Olandes sa Molucas, at Kastila sa Pilipinas ay nagpatupad ng mahigpit na monopolyo gamit ang dahas mula sa Espanya. Ang mga pampalasa na bumango sa hapag ng Europa ay may mapait na lasa ng kolonisasyon dahil sa pagsubok nilang sirain ang monopolyo ng mga Ottoman sa pampalasang mula silangan. Pinag-ugnay ng mga kapangyarihang Iberian ang Europa at Asya sa mga rutang pandagat at binuksan ang panahon ng mga imperyong kolonyal. Ginawa ito para mapawi ang gana at matugunan ang pagnanasa sa mababangong maliliit na butil. Ang pinakamasarap na kabalintunaan ng kwentong kulinariyang ito, siguro dahil sa labis na paghahanap ng mga pampalasa mula sa silangan. Ang mga Europeo ang nagpakilala sa mundo sa mga tradisyong kulinarya mula Amerika, lalo na sa pinakamanghang pampalasa, ang sili. Nadiskubre ito ni Cristoforo Colombo sa unang paglalakbay niya at gusto kong makita itsura niya noong una niya itong natikman. Ang alam natin, inakala niya noon na nakahanap siya ng bagong uri ng paminta. Tinawag pa nga niya ang maliliit na pulang bunga na piment-pimienta dahil hinahanap niya ang itim na paminta na tinatawag na pimento sa Espanyol. Sa Pranses, naging piment ang salita, habang sa Ingles at Aleman, parehong termino ang gamit para sa sili at paminta. Nang dumating ang mga Europeo sa Amerika, ang sili ay kilala na, kinakain at napalago na ng halos 9,000 taon sa gitna at timog Amerika. Sa lugar na magiging Mexico, madalas itong ginagamit pampalasa sa almusal na nilutong mais at paminsan-minsan
sa mga inuming tsokolate. Ikinukwento na inalok ni Emperador Moctezuma ng Aztec ang inuming ito kay Conquistador Cortes na sumira kalaunan sa lungsod ng Tenochtitlan. Wala namang kaugnayan ang dalawang pangyayaring ito. Sa ngayon, ang tanyag na pagkaing Mexicano na mole negro ay pinagsasama ang lasa ng sili at kakao na siyang sentro ng mahika ng mga sili. Ang capsaicin ay isang alkaloid na molekulang likha ng pamilyang ito ng halaman. Matatagpuan lalo sa panloob na lamad ng sili, hindi sa mga buto. Tulad ng iniisip natin kapag kumakain ng sili, ang capsaicin ay kumakapit sa transient receptor potential vanilloid isa receptors. Pwede mong ibida ito sa salu-salo. Matatagpuan ito sa balat pero mas madalas sa mga mucous membrane. Nakakairita sa atin ang capsaicin dahil kahawig nito ang mga molecule na nililikha ng ating katawan. Kapag may paso, nalilito ang mga transient receptor potential vanilloid. Isa dahil akala nila iyon din iyon. Kaya kapag na-detect ang mga molecule na ito, nakakaramdam tayo ng sakit parang paso na hindi naman totoo. Ginagawa ng mga halaman ang capsaicin para hindi kainin ng ilang species ang bunga. Pero pinapaboran nito ang ibang tagapagkalat ng buto. Ang pangunahing problema para sa mga ligaw na sili ay kapag kinain ito ng mga mamal, dinudurog ng kanilang mga bagang ang mga buto at nababawasan ng malaki ang pagkalat ng kanilang uri. Dahil sa biochemical na tuklas, napapalayo ng sili ang mga mamal pero masarap pa rin ito para sa mga ibon. Dahil ang mga ibon ay walang bagang at transient receptor potential vanilloid, isa receptors. Nakakakain sila ng maraming sili nang hindi ramdam ang anghang, tapos ikinakalat ang mga buto nito. Nakakatawa ito dahil ang paghilig sa kunwaring pagkasunog ay nagresulta sa isang masokistang mamal. Tayo, mga tao, ang pangunahing nagpalaganap ng halamang sili sa mundo sa mga nakaraang siglo. Ang tanong na luhikal nating maitatanong ay bakit marami sa atin ang natutuwa rito? Gayong sa totoo lang, masakit naman talaga ito. Ayon sa ilang mga psikologo, ang kasiyahan natin sa pagkain ng mga bombang ito sa panlasa ay katulad ng nararamdaman natin kapag sumasakay sa roller coaster. Iyon ay ang saya ng pagdomina ng isipan sa katawan. Habang ang buong bibig mo ay sumisigaw na masamang ideya ito, alam ng isipan mo na wala kang dapat ikatakot. Ngayon, mas lubos mong mararanasan ang bugso ng endorphin na inilalabas ng utak para ilayo ka sa sakit ng inaasahang kamatayan. Minsan, manipis lang ang pagitan ng sakit at ginhawa sa pagdurusa. Minsan, nilalagyan ng mga Aztec ng sili ang mga mata o iba pang bahagi ng katawan na may mucous membrane ng mga taong nais nilang pahirapan o ihandog bilang sakripisyo. Ang mga pepper spray na gamit ng pulis ngayon ay may concentrated capsaicin mula sa cayenne pepper, kaya galing din ito sa sili. Ngunit kabaliktaran naman. Ginagamit din sa medisina ang capsaicin at derivatives nito para pasiglahin ang metabolismo at endorphin release o sa mga krema na nagpapawala ng sakit sa kasukasuan at kalamnan. Lahat ng sili ay nagmula sa iba't ibang uri ng ligaw na halaman na nang madomesticate ay nagbunga ng napakaraming uri at klase. Kilala na natin ngayon ang halos 30 uri ng sili na may 50,000 iba't ibang klase. Ang pinakaunang uri na pinili ng tao ay tiyak na Capsicum annum. At mula rito, nagmula ang mga pinakasikat sa buong mundo. Maanghang ang ralapeno, ang poblano, ang banayad na paminta na ginagamit natin sa ratatouille at paprika, pati na rin ang sikat na sili ng cayenne at maging ang ating sili ng Espelette. Maraming uri ng sili kaya mahirap at nakakaumay isa-isahin ang mga ito sa inyo. Mahalagang tandaan na maaaring magkakaiba ang kanilang hugis. At kung ang ilan ay sumikat sa mundo, tulad ng pulang siling sanhi ng kilalang Tabasco. Ang iba naman ay halos nananatili lamang sa kanilang partikular na rehiyon, tulad ng mga inapo ng Capsicum baccatum at Capsicum pubescan na namamayani sa matataas na talampas ng Andes. Doon, ang dilaw na gintong sili, Aji Amarillo, at makatas na rokoto ang nagpapasiklab sa lokal na kusina. Ang sili ay kakaiba dahil sa loob ng wala pang isang siglo, nasakop na nito ang halos buong mundo, di tulad ng mga pampalasa mula silangan na inabot ng mga siglo bago sumikat sa Europa. Ang mabilis na paglawak ay dahil sa mga network ng kalakalan ng Portuges at Kastila sa mundo. Noong ika-16 na siglo dala ni Columbus at Cortes ang sili sa Iberian Peninsula
at agad itong itinanim bago dahan-dahang nakarating sa Pransya noong ika-17 siglo. Nakarating ito sa Italia at ipinakilala ng mga mangangalakal ng Venetia sa Ottoman. Nagustuhan ito ng dakilang Turko at ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos, kumalat ito sa kanilang nasasakupan mula Balkans hanggang Maghreb na siyang pinagmulan ng paprika ng Hungary at harisa ng Hilagang Aprika. Ngunit ang mga Portuges ang tunay na nagpasimula ng pandaigdigang pananakop ng sili mula sa kanilang himpilan sa Brazil. Inangkat nila ito, inangkop sa Madeira, Golpo ng Guinea at Mozambique dahil sa kanila. Noong 1505 o 13 taon lamang matapos ang unang ekspedisyon ni Colombo, naroroon na ang sili sa Goa at Calicut sa India. Ang mabilis na pagtanggap nito ay dahil sa madaling pagtanim, tibay sa biyahe sa barko, at napakamura kumpara sa itim na paminta. Noong 1560, laganap na ang sili sa subkontinenteng Indian, kaya tinawag itong paminta ng Calicut o India sa Europa. Mula India, dumaan ang sili sa mga ruta ng seda patungong Samarkand, Silangang China at sa Imperyong Ottoman. Nakarating din ito sa mga isla ng Timog Silangang Asya sa dagat. Sa China, ang bulubunduking Sichuan, na kilala sa paminta nitong nagpapamanhid ng dila, ay mabilis na tinanggap ang pulang sili. Dito ipinanganak ang kakaibang lutuin ng mala, na ibig sabihin ay pamamanhid at anghang. Pinagsasama ang sili mula Amerika at lokal na paminta. Hindi maiisip ang mapo tofu, ang sikat na putahe ng malambot na tofu sa maanghang na pulang sarsa kung walang sili na dinala roon. Ganon din ang Sichuan hot pot, ang sabaw na kasing pula ng lava kung saan niluluto ang mga gulay at karne, ay utang ang kulay at tindi nito sa Meksikanong capsicum. Sa timog, ginawang mahalaga ng Thailand ang sili sa kanilang lutuing pambansa. Ang somtam, salad na gawa sa berdeng papaya na maaanghang para sa hindi sanay, ay pinagsasama ang siling labuyo, katas ng dayap at patis. Mabilis na sumikat ang Thai red curry na nagpapasiklab sa panlasa dahil sa paghahalo nito ng 2 dosenang uri ng iba't ibang sili. At nakakagulat isipin na ang tunay na pagkaing Thai na ito ay hindi talaga umiiral bago dumating ang mga Kastila at Portuges. Sa lahat ng kulinaring revolusyong dulot ng pagdating ng mga bungang ito, ang sa India ang pinakakapansin-pansin. Ang subkontinente na matagal nang nag-e-export ng paminta ay agad na isinama ang sili sa kanilang pagkain. Kaya nakakagulat na dati, hindi ito bahagi ng araw-araw nila. Ang Goan Vindaloo, isang Indo-Portuges na ulam na baboy na minamarinate sa pulang sili at suka, ay nagpapakita ng ganitong pagsasanib. Ngayon, ang India ang bansang orihinal na hinanap ni Cristopero Colombo para sa paminta. Ngayon, pangunahing tagagawa ng sili sa mundo ito na may halos 40% ng pandaigdigang produksyon. Pero sa Aprika, marahil naganap ang pinakamatinding revolusyon ng sili. Mabilis na ipinakilala ng mga Portuges na mangangalakal ang American capsicum sa baybayin ng Aprika noong ika-15 siglo na nabagay sa tropikal na klima nito. Sa Ethiopia, naging sining ang paggamit ng sili sa paglikha ng berbere, isang halo ng pampalasa na pinangungunahan ng pinatuyong pulang sili na nagbibigay ng matingkad na kulay. Ang lutuing mula sa rehiyong ito, kung saan ang injera, isang uri ng malambot at spongy na tinapay, ay karaniwang kasama sa pagkain at nagsisilbing pampalamig laban sa maaanghang na putahe. Ang dorowat, nilagang manok na ilang oras niluluto sa maanghang na sarsa, ay naging pambansang putahe mula sa bansang hindi pa nakatikim ng sili bago dumaan ang mga Portuges. Sa kabilang panig ng kontinente, sa kanlurang Aprika, ang sili ay naging bahagi rin ng kanilang pagkakakilanlan. Sa Côte d'Ivoire, naimbento ang kejenu, sarsa ng sili, luya, bawang at kamatis na bagay sa manok o isda. Sa Burkina Faso, Benin, Togo at maging sa Guinea, lumalabas ang resipe ng riwolof na maanghang ay inihahanda na parang risotto. Ngayon, kinikilala na itong putahe bilang bahagi ng hindi nahahawakang pamana ng sangkatauhan ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Kagulat-gulat na Europa ang nakadiskubre at nagpalaganap ng sili sa mundo, pero dito rin ito pinakamababa ang pagtanggap. Mahilig ang mga Kastila sa matamis na paprika para sa paella at charcuterie, pero nag-aatubili sila sa totoong sili. Kahit ginawang pambansang pampalasa ng Hungary ang paprika,
nanatiling namamayani ang matamis na bersyon. Pagkatapos ng mga siglong kaguluhan at kolonyal na trahedya para sa kontrol ng pampalasa, ang lutuin ng lumang kontinente ay isa sa may pinakakaunting pampalasa sa mundo. Malayo pa rin ito sa pandaigdigang revolusyong kulinary na hindi rin direktang sanhi nito. Paradox ng pagnanasa, hinahanap ang wala sa atin, pinapabayaan ang pinaghirapan ng makuha.